anak. Yung kanina, nakalive pa tayo? Di ba? Yung kanina is makita natin yung mga saan ba yun? Payo sa mga anak, he that wasted his father and chased away his mother is a son that causeth shame and bringeth reproach. That is correct. Diba? Amen. So, That's right. dapat is, and cease my son to hear the instruction that causeth to err from the words of knowledge. Amen? Okay, Brad? Amen. Ganda ng ano, Pastor, Ah. Glory to God. Magandang umaga po sa ating lahat. Today is January 21. At muli, muna, it's good morning to our brethren na nandito sa church. Is, ilan tayo? Is, we are 9. 4 akong referee. Okay? So, balance. Hindi mag-ano. So, sa ating ating mga kapatiran, which is unfeeling well, so pahinga lang po kayo dyan. And sabi nga is, talagang it's a flu season. So, if ever man, kung hindi natin talagang naiwasan, you were being infected, is sabi nga is hindi na ganun ka-severe to those who are vaccinated. No? Those who are vaccinated. Sa office is meron 10, so out of those 10 is wala man din nilagnat kahit isa. So they have only sore throat, dizziness, sabi nila. So sabi ka, yung kahapon, ang daming naghihintay doon sa isang na-close contact. So hindi siya pumasok. So dahil sabi niya may runny nose siya. So they are just hinihintay. Bakit? Kasi pag nag-positive yun, ma-isolate sila, so pahinga sila. So ang lumabas, sabi ko, yes, what happened to your, no, the test is still not come. Sabi ko, is, sabi ba, yung iba-iba, loko-loko, sabi, siguro nagbayad ka, 30 reals, 20 reals, kaya ang result is 2 days. So lumabas, sabi niya, is, tell to everyone, the long waiting, it's a sad news, sabi niya. I am negative. sad news. I am negative. All go to work. 7 days yata kami. 7 days. 7 days. 7 days. So 7 days kasi is nandun sila sa bahay. Hindi ka nga makakalabas pero it's isang araw, sore throat lang. Basta may internet. Gusto nilang magtrabaho pero hindi ka pwedeng magtrabaho. So work at home or yung iba is sabi niya gusto ko magtrabaho pero infected yung tawakal na mo, so ma-penalty ka ng mga 200,000 reals. Okay, no? Yeah. So sa ating mga kapatiran, so pahinga kayo, take rest, bilan na kayo ng mga flu tabs or kung ano man is para makatulog. Lalong-lalo na, it's ngayon napakalamig. Talagang hinihila tayo at talagang ang hirap bumangon. No? So parang it's given. Pero ito na yung buhay natin. This is our life, whatever is it. Is sabi nga, is there is a story, is they counted an old woman, they counted, parang binalik niya, is they counted like 1,500 weeks. No? 1,000, lagi siyang nasa church. Never, hindi niya na-miss. So, tinanong ng reporter, hindi ka ba nagkasakit? Sabi niya, wala ka bang kaibigan na dumating sa inyo ng Sabado para ano kayo? Wala ka bang ibang mga ginagawa ng Saturday para Sunday nandito ka? So, sabi ng matanda, this is my life, sabi niya. Kung ano pang mangyari, sabi niya, this is me. It's my life to go to church every Sunday, sabi ng matanda. So minamak siya na pinagtatawanan. Kakalain mo mga unbeliever talaga, they will mock you. Oh, it's Friday today, wag ka na pumunta, sabi. Or use everything, sasabihin ng mga ibang that they will mock you. But sabi nga is, in every situation, kung may trabaho, that is the call of duty. So kung may sakit, so of course, for the protections ng ating mga kasama dito, yes, we will be isolated. So ngayon, those brethren na nanonood sa ating FB, yung iba may duty na makakapanood dito mamaya. At ganoon din sa mga nasa Pilipinas is continuation po sa ating pag-aaral na pagtuturo ni Pastor Aris. Amen. At bago yan, tawagin ko muna si Brad Eric sa ating praise and worship. Amen. Amen. Muli, magandang
umaga po at ngayon po tayo lahat at tayo awit para sa Panginoon. All hail the power. Amen. First one, ready. All hail the power of Jesus' name. Let angels prostrate for reward. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Verse 2. It Joseph said of Israel's race, he ransom from the fold. Hail him who saves you by his grace and crown him Lord of all. Hail him who saves you by his grace and crown him Lord of all. And every kindred, every tribe on his days there shall born to be all majesty as right and crown him Lord of all. To be all majesty as right and crown him Lord of all. Last verse. All that which yonder sacred from him as his faith before, will join the everlasting song and crown him Lord of all. Will join the everlasting song and crown him Lord of all. Next song, Wonderful Grace of Jesus. And verse 1. Wonderful grace of Jesus, greater than all I see. How shall my tongue describe it? Where shall it praise begin? Taking away my burden, setting my spirit free. For the wonderful grace of Jesus, richly wonderful that matches grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the mountains, sparkling like a fountain, all sufficient grace for remedy, broader than the scope of my transgression, greater than the bodies in the shade. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Wonderful
All seat pala. Okay? So, Amen. sarap so, sabi nga is magnify the name of Jesus. Hey, Praise His name. Nako, hey. nakatiyatay na lang muna ko. Hindi. And so sa pagkanta kanina, sarap kasi nga umawit at sabi nga we can feel the presence nga ba? The presence Amen, amen. the presence of all the brethren and even sa ating mga nanonood. Hope the mamaya kung hindi pa nakapanood is sabayin nyo rin yung kanta. Amen, It's, amen. Yay. So ngayon, tawagin ko na sa Pastor Aris sa ating patuloy sa ating pag-aaral. Amen. Amen. Yay. Salamat, Pastor. Amen. Thank you po, mga kapatid. And most of all, thanks God or glory to God. Amen. Amen. Doon tayo sa anong page yun, Brad? Page. Hindi ko nalagyan ng page. Title, no. Tingnan ba nun sa 353? Yan. How do we account different? Fulfilled prophecy. Yan. 5-5. Sige. Move forward, Brad. Sige ba? Doon tayo sa sa the theory of dynamic inspiration. Yan lang. Yan. Okay. The theory, sige pa. Diyan tayo. Yan, diyan tayo. Diyan tayo, Brad. Okay. Kasi sunod na tayo. Okay? Amen? Bago tayo mag-umpisa mga kapatid, tayo muna yung manalangin. Mapagpalang Diyos, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat o God sa araw na ito pinagkaloob sa amin, sa bawat isa, Panginoon, that we are able, you gathered us actually in this place, Yes, in Lord. Thy church, in this our meeting place, in order to study Thy words and to hear Thy words, O God. We ask, Lord, for the forgiveness of all the sins we have committed against you, and help us today to understand Thy words through Thy Holy Spirit. And bless us, O God, bless our brethren, brethren who are not able to come today. Bless them, O God, and restore their health. And bless also our families in the Philippines. And all this, we thank you and we pray in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen. Okay. Amen, mga kapatid. Isang tawag dito, isang excited dapat or excitement, no, sa isang manampalataya to come at manambahan, no? Alright? And yun po yung pinakamagandang gagawin natin sa buong buhay natin. Yung manambahan tayo at makarinig ng salita ng Panginoon at matuto po tayo, no? Yun po ang the best na magagawa natin sa buhay ng isang mananampalataya. Amen. At sa pagpatuloy sa ating pag-aaral mga kapatid, the theories of inspiration, alright? Remember, there are three category or the theories of inspirations if we are going to study the Bible, if we are going to defend our faith, to defend the Bible, mga kapatid, there are three theories na kung saan ay pag pinag-aralan natin ng salita ng Panginoon. Okay, may three theories, pero may dalawang mali doon. Na kung saan, marami kasi ang nagpipreach o nagtuturo ng mga teoryang iyon. Pero may isa talaga dyan na tama, no? Yung tinatawag na the theories of inspiration within conservative theology. There are three theology, okay? Na bantayan natin, no? Three theology. Okay? Yung tinatawag na conservative theology, at saka mayroon din sa modernist theology, at saka mayroon din neo-orthodox theology. Okay? When we study the Bible. At yung mga kasi yan, yung mga nagtuturo yan
Okay, mga nagtuturo na may mga mali na katuruan. Pero tayo, the Bible Baptist believers, we do believe that the Bible is the Word of God. Amen. Alright? Kasi may iba dyan na nagtuturo talaga na ang Bible daw ay contains the Word of God. Yun yung sa mga modernist theologian. Okay, meron ding mga neo-orthodox na kung saan ang salita ng Panginoon become the words of God. Hindi naman, wala pong ganun eh. No, ang pananampalataya natin, ang pag inaral natin salita ng Panginoon, we do believe and we know that the Bible is the Word of God. Okay? Salita pa ng Panginoon yan. Amen? So now, tingnan natin yung yung mga tawag nito, yung tinatawag na mga detalye sa ating pag-aaral. Tatlo yan, di ba? Una, conservative theology. Okay? At mayroon ding theories of inspiration within modernistic theology and the neo-orthodox. So doon muna tayo sa conservative theology. Number one, sa conservative theology, there is under this theology, mayroong dalawang kind of inspiration dyan. Yung tinatawag na dynamic inspiration and conceptual inspiration. Okay? So alam naman natin na doon sa ating pag-aaral yung pag sinabi mong okay. Ayan, pag sinabi mong dynamic inspiration, ang salita ng Panginoon, it is spirited. Okay? Based on the Holy Spirit. After all, yung mga writer, mga kapatid, they are moved by the Holy Spirit to write. Okay? Remember that the inspiration lies only on the Word of God. Okay? And not the writer. Yung letter B, conceptual inspiration, meaning from the word concepere, from the Latin word, based in the mental concept of God. Ibig sabihin, kaya the author of the Bible is God. Okay? Through the Holy Spirit. Why? Because there is a pure dictation through the heart of the writer from the Holy Spirit in order for them to write what is the Word of God. Okay? Ganun po yan. No? So, doon tayo sa dynamic. Ano yung dynamic uli? Spirited. Okay. Sumobra. Okay. Yan. The theory of dynamic inspiration. This view of inspiration is also known as mechanical dictation. Mayroon tinatawag na pure dictation and mayroon also mechanical dictation. Ano pong ibig sabihin ng mechanical dictation? And holds that the writer of the Bible were mere passive instruments, just machines, and insensible to what they were doing. Ang ibig sabihin, when God inspired His Word, He used only the writer like a mechanical or mechanism to write. Ibig sabihin, pag may sinabi mong mechanical dictation, ibig sabihin, ang illustration dyan, katulad ng isang typewriter. Okay? Di ba ang typewriter, pagka pinindot mo, susulat siya. Okay? Ikaw yung typewriter, at ang nagpipindot doon sa'yo is the Holy Ghost. Amen? Okay, ganun yan ha? Okay? Otherwise, mali ang theory natin daw. Mali ang theology yung pinag-aaral natin. Okay? Yun ang tinatawag na you are just like a mechanical pencil to write kasi may nagtulak sa'yo. May nagtulak sa isang ballpen or lapis to write or may nagtulak sa isang typewriter to write para mabuo ang isang salita. Tama ho ba? Ganon ang tinatawag na that's how inspiration of God on His words. Alright? Ganon. Kaya nga sabi dyan, known as mechanical dictation and holds that the writers of the Bible were mere passive. Ibig sabihin, pag passive, dinaanan ka lang. Dumaan lang sa'yo. Okay? Kaya pag sinabi mong, sinong author niyan ng
panulat na yan, hindi po yung writer, kundi ang Holy Spirit. Tama. Okay? Ganon yan. Like, and then, just a machines. Or yan ang tinatawag na, we are just an instrument. Okay? We are just an instrument used by God. Okay? Yan. The writers in the Old Testament, kasi pagka ang sulat ng isang writer, nagmula lang sa kanyang utak, na mayroon lang siyang binabasa at sinulat dito, siya po ang author niyan. At yan ay prone for error. Yan. Kaya natural, maraming mga writer even in the Old Testament na hindi pumasa sa tinatawag na canonization. What is canonization? Ang canonization, mga kapatid, canon. The canon law. Pag sinabing, ang Bible kasi, mga kapatid, the Old Testament Bible or the Old Testament Scripture, dumaan po yan sa tinatawag na canonization. Ang canonization, mga kapatid, ay ang ibig sabihin ng canonization, the word canon comes from the rule of law that was used to determine if that book or that writing measured up to the standard of God. Yan. At ang mga tao na nag-canonization ng mga Biblia, mga Hebrew scholar. Hindi po sila mga yung Pinoy o ganito ganyan. Why they are Hebrew scholar? In the Old Testament, sila po yung mga Masoretes. Kaya tinitingnan nila yan kung ang panulat ng isang writer katulad ni Moses, kung yung sinulat ni Moses ay totoo. Pag hindi totoo, hindi po nila tanggapin at hindi po napasama sa Bible. Like, for example, the writing of Esdras, the writing of Maccabeus, the writing of Enoch, na may mga libro yung ngayon. Pero nasama ba sa Biblia? Hindi. Bakit? When they measured that scripture or that writings, they found out that those writings are not from the pure dictation or tinatawag dito sa pag-aaral natin na mechanical dictation but from their own mind. Okay? Alam niyo ba na ang Quran ay binabase lang din sa Biblia? Pag dumaan sa Masoretes na pag-aaral yan, yari yan. Okay? Yung mga nila, libro nila, dumaan lang po yan sa binasihan lang po yung Biblia. Paano? Anong Biblia ang binasihan doon? The Pentateuch. Yon ang tinatawag sa atin na Hebrew word, Torah. Kasi first five books ng Moses. Kaya nandoon yung napakarami nilang batas. At sasabihin mo, pag nagbasa ka rin doon, oo nga, totoo, kasi meron. Di ba? Madadala ka. Di ba? Ganon yun. Okay. So, alam natin, the theory of dynamic. Dynamic means spirited, inspiration. From the Spirit of God. Hindi po yun basta-basta. Okay? Kaya nga sinabi dyan, katulad ka lang ng isang instrumento na passive. Dinaanan ka lang. May gumamit sa'yo. May nagpindot sa'yo to write. Okay. After all, ang pag-aaral natin, sabi, for the scripture, ano sabi doon sa 2 Timothy 3:16? Okay. Brad, 2 Timothy 3:16. Ano sabi doon? All scriptures. All scriptures, ha? Hindi writer. All scriptures. All scripture is given by what? Inspiration of God. Okay? Inspiration of God. And is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good work. Amen. Amen. Maliwanag sa inyo. Amen. Okay.
So, balik tayo doon sa pag-aaral, Brad. Kailangan rigid ang pag-aaral natin. Oh, at ano yan? And insensible to what they were working, were doing. Okay? Anong insensible? Oh, pag sensible, may sense ba? Pag insensible, ibig sabihin, hindi talaga nagmula sa kanila. Okay? Hindi nagmumula sa kanila talaga, kundi nagmula talaga, mayroon talagang, yun ang tinatawag na diyan sa pangalawang sentence. This is not so much a theory that is actually held by anyone, rather is a straw man. Okay? Yan. The theory of dynamics. Oh, tama. Okay. This is not so much a theory that is actually held by anyone. Rather, it is a straw man. Pagka insensible yung isang writer, okay? Kasi alam nyo, ang tao kasi, bakit straw man ang term dyan? Straw. Ano yung straw? Straw. Okay? Naalala ninyo yung, ang meaning kasi ng straw, weak, mahina. Parang ipa ba ng palay, ganon. Parang straw. Yung mga tawag dito, mayroon sa panulat ni Apostle Paul na mga kung anong klaseng yung gawa ng tao pag idaan sa apoy. Bakit? Mga weak yan Okay, tingnan mo. Rather a straw man theory that those who hold a verbal, plenary, inerrant, infallible inspiration are often accused of believing. However, such a charge ignores the fact of confluency. Ang ibig sabihin, mga kapatid, look, mga kapatid, pagka, yan ang sinasabi natin na pagka ang panulat ng isang panulat ng libro, ng scripture, ay nagmula talaga sa tao, ay talagang magiging weak yan. Okay, magiging weak yan. Ang Biblia mo, weak yan. Pag sinagot mo na ang salita ng Panginoon ay sulat lamang talaga ng tao, ay weak po yan na depensa. Okay? At ini-ignore lamang yan. At alam mo, pag straw man yung mga ganun tawag daw, inaakusahan yung mga nanampalataya na, katulad natin, tayo nanampalataya na, ang salita ng Panginoon ay dumaan sa verbal word of God, and verbal, kasi ang Diyos nangusap mismo sa mga writer noong unang panahon Even King David, he put words in his mouth at talagang nagsasalita ang Diyos. And then, mayroon ding tinatawag na plenary. Plenary means nandyan lahat. Okay? Inerrant, walang mali. Infallible, wala talagang, tama lahat talaga, without error. Inspiration, or believing. Now, pagka hindi tama, pagka straw man ang dating mo, or straw man ang theory mo, you are ignoring the confluency. Confluency meaning, you are carried along by the Holy Spirit to write. Yan ang ibig sabihin ng confluency. Confluence. Carried along ka, nadadala ka. Okay, ganun siya. After all, ang writer, parang na-carried along yan sila Okay, na-carried along yan sila sa Holy Spirit na nadidikta sa kanila to write. Okay. Now, it should be noted that there were definite occasions when dictation occurred. Yung sinabi, dinidikta ang salita ng Panginoon. Mayroon. Nangyari yan sa mga writer. That is like in Revelation chapter 2. Di ba? Sabi ng Panginoon to the church of Ephesus, right? Sino nagsalita kay John the Beloved? Si Jesus Christ mismo. Yan, makita natin mamaya. And in the book of Exodus, okay. Nakikita niyo, yet it is evident that even these kinds of passages exhibit the peculiar style of the writer. Ang mga writer, may kanya-kanyang style sa panulat. And yet, they write it without any conflict. Walang konflikto ba? Walang pagkukontradict sa bawat isa. Halimbawa, ang panulat ni Matthew against Mark and against Luke and against John. Yung apat na yan, pagbasahin mo, okay, ito pa yung kwento in the New Testament how the Lord Jesus Christ dito sa mundo. Okay, halimbawa, si Matthew, ang panulat ni Matthew, nagfo-focus doon sa Jesus Christ, a King of the Jews.
or the Messiah. Whereas, si Mark naman, ang panulat niya as ang panulat ni Mark ay si Jesus Christ ay Son of Man. the what? Tingnan natin ha. Jesus Christ as the Messiah. I'm sorry. Si Matthew, Jesus Christ as the King. Okay. Si Mark, ang panulat niya, Jesus as the Messiah. Pinipresenta niya ba si Jesus Christ as the Messiah? Yet, itong apat na ito, may experience sila kaharap ni Jesus Kristo eh. Okay? At si Luke naman, as the Son of God. Yan po ang panulat ni Dr. Luke about the Lord Jesus Christ. Okay. Luke. Yan. Jesus as the Son of God. And si John naman, he wrote about the Lord Jesus Christ as God. Yan. As God. Kita mo? Si Matthew as the King of the Jews. Si Mark as the Messiah. Si Luke as the Son of God. And si John ay si Jesus Christ as a God. Di ba? Tingnan nyo. Iba-ibang estilo ng pagsulat, yet pointing unto the same person, the Lord Jesus Christ, as what? He is the Messiah. Correct naman. He is the King of the Jews. Totoo naman. He is the Son of God. Totoo naman. He is God. Totoo rin. Di ba? Ganon. Okay? Ganon siya. Kanya-kanyang style. Kasi kanya-kanyang writer eh. Hindi naman po pwede na ako, bilang writer, kung anong sinulat niya, Brad, pare-pareho talaga kayo. Pareho ang kuan. Font. Pareho ang, pati pangalan, kinopya. Hindi naman copy-paste eh. Hindi naman copy-paste yung ano. Okay? Ganun yon. Alright. Now, tingnan natin. Ano sabi Revelation? Here, makita nyo, kung paano nagkaroon ng purely dictation. Nagdidikta mismo si Jesus Christ to Apostle John the Beloved to write. Di ba? Si Jesus Christ naman salita dyan. Kaya nga pula yan eh. Paano natin sabihin na ang tao, ang Biblia ay sulat talaga ng tao. Sulat lamang ng tao, I'm sorry. Paano natin sabihin? Di ba? Ginamit lang. Sino ang author ngayon ng Biblia? Di ba ang Diyos? Bakit? Siya nga nag-utos to write it. Yung mga salita dyan, hindi naman nagmula kay John yan. Nagmula sa Diyos yun, napakaliwanag. Una, unto the angel of the church of Ephesus, sabi ni Jesus Christ, write, sumulat ka. This thing said he that holdeth the 7 stars in the right hand. It is Jesus Christ who holdeth the 7 stars. Okay? The 7 stars. Alright? Sino yung 7 stars? Nandyan lang din yan sa Revelation. Kung ano yan. To the 7 churches. The 7 stars in his right hand who walketh in the midst of the 7 golden candlesticks. And unto the angel of the church in the Smyrna write, sabi niya, this thing saith the first. And tingnan nga natin kung sino yung 7 stars. Para di tayo magkamali. Nasa verse 1 lang yun. Chapter 1. Okay. In verse 12, Revelation chapter 1, verse 12, and I turned to see, sabi, the voice that spake with me, and being turned, I saw 7 golden candlesticks, and in the midst of 7 candlesticks, one like unto the Son of Man, Jesus Christ, and clothed with a garment down to the foot, and girt about the paps with the golden girdle. His head and his hairs were white like wool, as white as snow, and his eyes were as flame of fire, and his feet like fine brass. Okay. As if they burn in a furnace, and with a voice as the sound of many waters. And he had his right hand 7 stars, and out of his mouth went a sharp two-edged sword, and in his countenance was the sun shineth in his strength. And when I saw him, I feel, okay. Tingnan mo.
Sa verse 19, write the things which thou hast seen, and the things which are, and the things which shall be hereafter. The mystery of the 7 stars which thou sawest in my right hand, and the 7 golden candlesticks. The 7 stars are the angels. The angels. The 7 stars are the angels of the 7 churches. And the 7 candlesticks which thou sawest are the 7 churches. Candlesticks, 7 churches. The 7 candlesticks, the 7 churches. And the 7 stars are the 7 angels. Okay? Go back sa ating pag-aaral, brad. So, mga kapatid, dyan sa book of Revelation, sa verses na pinakita natin, how God inspired His Word. Paano hiningahan ng Diyos ang kanyang salita? Okay? By way also of what? Pure dictation. Pure talaga. Dinidikta talaga niya. Kaya dyan, di beloved, to write. Tama? Oh. Ngayon, paano mo sabihin? Brad, yung Biblia na hawak-hawak mo, sulat lamang ng tao yan. Galing Abay, paano yan kung ipakita ko sa iyo, may panulat doon sa Book of Revelation. Mismo ang Diyos ang nagdikta na sumulat. O paano mo sabihin na? Bakit? Kasi, ano nangyari? With a confluence. You are carried along. You are just a machine used by God. Like a typewriter. When God, pak! Ikaw yung writer Tok, letter A, letter A. Hanggang sa maporma po ang salita ng Panginoon. Amen? Okay. Doon sa Book of Exodus, chapter 3, 34, verse 27, even in the Old Testament, Moses, okay? When the Lord said unto Moses, ano sabi? Write thou, isulat mo, these words, for after the tenor of these words, purely after the tenor of these words, tenor, yung tenor, marinig mo yan sa mga music. Ibig sabihin, pag tenor, kung ano ang pumasok sa'yo, kung ano nagsasabi sa'yo, ano ang basihan mo? Words of God. Na kung saan, ang sabi ng Diyos, isulat mo ang salita ko. Okay. For after the tenor of these words, I have made a covenant with thee and with Israel. Anong covenant yon? Anong covenant, by the way, of the Lord Jesus Christ to Moses? Ang covenant ng Diyos kay Moses to bring out the Israelites out of the bondage from Egypt, going to the promised land. Saan yung promised land? Canaan land kung tawagin. Canaan land kung tawagin. Beulah land kung tawagin. The city of peace, Jerusalem, Israel, yun yung lugar na yun. Yung tinatawag na promised land. Okay? So, even in the New Testament, by way of John the Beloved, God dictated to John to write. And in the Old Testament, even example natin, si Moses was been dictated by God to write. Okay? Jeremiah, Isaiah, lahat yung mga old writer. Ibig sabihin, ang mga writer rin hindi sumulat. Even King Solomon. King Solomon, how he wrote all of those wisdom. First, it was started when he asked God for wisdom. Tama. Paano masulat ni King Solomon yun? Sana hindi na siya nanghingi, Lord, give me wisdom. Grant me wisdom. Sana hindi na sinabi yun. Lord, relax. Relax ka lang dyan. Ako nang bahala dito magsulat. Okay? Kaya kayo na isulat yun? Hindi po Si Jeremiah, kung walang nagdidikta sa kanya, Lord, relax ka lang dyan. Ako nang bahala dito. Even si Zerubbabel, the words come to me saying, ganun Okay? Paano mo ngayon sabihin na ang salita ng Diyos ay sulat lamang ng tao? Di ba? Parang si Shakespeare lang, William Shakespeare. Si William Shakespeare, napakagaling manulat. Ay sulat niya yon, mga poem. Pero, ang Biblia ay iba po. Kaya no wonder, ang salita ng Diyos ay buhay. Kayang magpabago ng tao. No wonder, ang salita ng Diyos ay talagang, katulad ni King David, uhaw ka, basahin ang salita ng Panginoon.
Brad, uhaw kaya yung magbasa lang ako once a month o once a year. Kaya ang ginawa tuloy ni Pastor sa atin ngayon, magbasa tayo. Which is good. Para maalala natin, no? Amen o ba? Uy, kayo ha? Tulog lang kasi. Ganon ang ginagawa natin. Kaya, yan po ang how God breathed His Word. Amen? Okay. May naintindihan ho kayo? Amen. Amen. Okay. Now, how do we account for the different writing styles of the books of the Bible? If the inspiration involved pure dictation, we would expect a uniform style to be seen throughout the Word of God. Correct? Kasi may pure dictation from God. So, with a pure dictation from God, He dictated to Matthew, Apostle Matthew to write in this way. Kasi si Apostle Matthew, ano siya eh? He is a tax collector. Kaya how he write, ganitong style niya. Pero uniform. Uniform ang presentation nila. In a different way, pero uniform. Okay? How they presented God, or Jesus Christ. Then, how God dictated Mark to write. Si Mark ay hindi po apostle, siya ay isang disipulo. And then to Luke, to John the Beloved, and to the writers of the book of Acts, sila si Apollos, si Apostle Paul, okay? Si Jude, si James, sino pa ba? Si Peter, di ba? Ganon. Alright? So, ganon yan. Amen. So, ano yon? Kanina, the theory of the dynamic inspiration. Ayos Dynamic inspiration. Pag sinabi bang dynamic, Brad, napaka-dynamic mo naman. Oo. Ano bang term doon? Ano bang makita sa'yo? Yung talagang nakaka-engganyo ka, nakaka-encourage ka. Pero pag sinabing, Brad, ano mo naman, parang, ano bang opposite ng dynamic? Parang patay. Parang patay ka. Walang katorya-torya. Negative vibes ka man? Parang ganun ba? Dapat may good vibes ka dyan. Ayos Di ba? Di ba sa isang trabaho or sa isang komunidad, pagka ikaw ay you spreading good vibes, nakaka-encourage ka, tawa, ganito, ganyan. Pero pagpasok mo pala sa opisina, buras-ngot ng mukha mo. Bad spirit agad pumasok. kaya matapos ng araw, walang tapakapangit eh. No? Okay, pangalawa, the theory of conceptual inspiration. Kasi, yun po yun sa conservative theology. Dynamic, which is spirited, may spirito talaga. Then, pangalawa, conceptual inspiration. Conceptual means ano? Ano sabi natin nga? From the Latin word concepere, meaning from the concept of God. Hindi konsepto ng tao. Concept of God. Okay. Otherwise known as thought inspiration. May kaisipan, nag-origin talaga sa kaisipan ng Diyos. Kung sa atin, pinag-iisipan. Brad, yung decision mo ba, pinag-iisipan mo ba yan? Hindi, Brad eh. Bakit? Kita nung bangga. Parang gano'n, no? Mayroon gano'n eh. Di ba? Pag pinag-isipan talaga natin ng isang bagay bago gawin, abay, makikita mo yung resulta niyan. Tama? Maganda. Ngayon, kung ang isang bagay hindi pinag-iisipan, yung padalos-dalos ba? Nag-U-turn. Nag-U-turn. Bangga. Nag-U-turn, Brad. Sa camera. Huwag mo na ipalala, Brad. Nag-U-turn kahit nag-red light. Brad, may sinasabi si Pastor, nag-U-turn daw. Sa red signal. Hindi pinag-isipan. Actually, pinag-isipan niya eh. Pinag-isipan niya. Pero mayroong nagsulsul eh. Mayroong marisol eh. Yung counselor eh. Sige. Sige, okay lang yun. Sige, subukan niya natin. Laki ng trade. Grabe na ang beating the red light natin, 3,000 reals. Sa atin, magkano lang kaya yun? 42 real? 42 pesos? Sa Pilipinas? Pag beating the red light? Beating the red light sa atin. Oh. Wala na equivalent eh. Oh. Mura lang, 500 lang yata. Oh. Grabe dito no? Beating the red light, 3,000. Oo. 40 mil kagas. Sa amin, meron. Gulat yung driver namin. Pagtingin sa check na tam,
Kanino to? Bakit ganito? Wininta, 7,500 lahat. Gulat siya. 7,500 lahat. Bakit? Nakadalawa eh. Nakadalawang beating the red light. Ayos ka. Sinubukan mo totoo baterya mo. Tawa-tawa lang yan. Yun ang mahirap. Okay. The theory of conceptual inspiration, ano? It is known as thought inspiration. Pag-isip. This view holds that the thoughts, concepts, and overall message of the Bible were given by inspiration. Okay. This was the view held by the popular Baptist theologian A.H. Armstrong. A.H. Strong, meaning Augustus Hopkins Strong. Okay? Siya po ang famous siya dyan eh. Na pag sinabing ang salita ng Diyos, yung King James Bible natin ay based on conceptual inspiration. Hindi siya naniwala na ang salita ng Diyos ay sulat lamang ng tao. Pero pag sinabi mong NIV, sigurado. Okay? Sulat lang ng tao. Yan. Bakit? Biruin mo, ang tamang salita ng Panginoon, binago, mayroon ng original eh. Salita ng Panginoon eh. Binago mo eh. O paano mo sabihin na original yan? Di, anong tawag niyan? Class A, Class B, China made, or whatsoever. O, di ba? Bakit? Ang original, hindi mo original yun eh. Okay? Iba ang original kaysa piki. Tama ko ba? Kaya yung mga ibang mga libro niyo, mag-ingat kayo sa mga Biblia ang hawak-hawak niyo. Pag King James yan, King James, KJV version, yan po ay hango sa original manuscript. Yun pang istorya niyan. From what? From the received text or textus receptus. Pag yan ay nanggaling sa Vaticanus Receptus, Textus Vaticanus, yari ka na. Marami nang binago dyan. Oo, marami nang binago dyan. Hindi na binago, binawasan pa. Binawasan, dinagdagan pa. Oh, biruin mo, may purgatorio na doon. O sa King James Bible, walang purgatorio eh. Tama? Saan ka magkahanap purgatorio dito? Wala naman. Okay? Yan, tayo dyan. Patay na tayo dyan. Dalawa lamang ang Biblia, dalawang linya. Antioch, which is dito nang galing ang ating King James Bible, at mayroong isang Alexandrian text. Alexandrian means doon nagmula yung kay Wiscot and Hort. Okay? Doon po yan sa Alexandria, Egypt. Ang Alexandria, Egypt, full of infidels doon. Sulat na sulat. Kaya doon lumalabas yung mga NIV, ESV, yung mga kung ano pang mga B dyan. Oh. Diba? Okay? This theory readily accommodates the use of different versions of the Bible. After all, they are all saying basically the same thing. What? Oh. Next, the Bible, paano natin sagutin yung mga ganun? Mayroong sinabi na, this theory readily accommodates the use of different versions. Ready? Are you kidding me? Are you ready to accommodate different versions? No, I cannot. Okay. Ano sabi dyan? The Bible itself, or verbal inspiration in 1 Corinthians 2:13, the thoughts, concepts, and messages are indeed inspired by but so are the words. In 1 Corinthians 2:13, ano sabi nun? Sabi ni Apostle Paul, sa panulat niya doon sa Church of Corinth, sabi niya, which things also we speak? Kung anong mga bagay na sinabi namin? Not in the words which man's wisdom teacheth. Kita mo yan? Si Apostle Paul, look at me. Tingnan niyo si Apostle Paul kung paano magsabi. Not in the words which man's wisdom teacheth. Hindi po sa mga salita na nagmula or from kung ano sinabi ng tao. Yung karunungan niya, kaalam niya, na tinuro niya. Hindi po eh. But what? But which the Holy Ghost teacheth. Kung anong itinuro ng banal na Espiritu.
comparing spiritual things with spiritual. These are spiritual things. Yung mga sinusulat namin, maka-spirito to eh. Spiritual things to eh. Makalangit to eh. Bakit? After all, ang binasihan yan, spiritual things din na nagmula sa Panginoon. Amen? Amen. Oh, paano mo yan sabihin? Ang Biblia ay sulat lamang ng tao. Pag sinabi mo, magsabi sa iyo, sister, ang sa Biblia mo, sulat lamang ng tao yan. Kasi hindi mo alam eh. Oh. Di ba? Sulat ng tao Hindi oy. Pangatlo, the theory of partial inspiration. Ang partial inspiration, doon po yan sa inspiration by modernist theology. Yung mga modernist, yung mga liberal. Pag moderno, liberal po yan, ang ibig sabihin. Okay? Mga democratic, yun eh. Okay? Remember huwag niyong sirain ng mga anak niyo, sabihin, you are Democrats. Okay? Pag doon sa Amerika, yung Democrats, pag sabihin mo sa mga anak mo, Democrats ka, ano yun? Mabantay bata ka doon. Okay? Yung partial inspiration, partial. Naniwala ba kayo sa salita ng Panginoon? Partially lang? Partial lang, partial. Partial meaning, Brad, bayaran kita, partial lang ha muna. Installment ba? Naniwala ba kayo sa salita ng Panginoon? Partial inspiration. Partial, ayun 50-50. 50 kay Satanas, 50 sa Panginoon. Wow. Parang ganun lang, no? Bakit? Kasi doon 50 kay Satanas, tingnan mo doon sa NIV. Doon sa book of Isaiah, si Jesus Christ at si Lucifer, Satanas, iisa. Tingnan mo yung kalokohan ng NIV. Okay? Huwag kayong gumamit ng NIV ha. Kayong mga Bible Baptist ha. Paggamit-gamit kayo, Bible Baptist pa kayo. Tapos makita natin may NIV kang dala-dala. Okay? Ano sabi dyan? Ang mga modernistic, ganito yan mag-isip. The common modernistic opinion is usually expressed by statement. The Bible contains the Word of God. Ang Biblia daw, ang salita ng Panginoon, may salita daw ng Diyos dyan. Paano na nasabi na may salita ng Diyos? Kasi mayroon ding salita sa Satanas dyan eh. Ganun ba? So, ibig sabihin, ang Panginoon at saka Satanas, sama-sama silang nagbigay ng salita dyan. Sama-sama silang nagsabi doon sa kining writer. Sumulat ka dyan. Ganito, ganun. Okay? Mahirap yan. Okay? Those holding such view cannot agree on which parts are inspired and which parts are not inspired. O kita mo, itong mga modernistic na to sila, hindi nila alam kung alin ang nagsabi alin ang in-inspired ng Diyos, alin ang hindi. Ito kasi may sinabi Satanas dito hindi to inspired ng Diyos. Ito, magandang sinabi dito Ito, inspired to ng Diyos. Ganun ba? Hindi po. Okay, mali po yun. May isa pa. Ano pang iniisip nila? Based on good moral instruction. Good moral. Parang eskwelahan lang, one of the requirement, pag tanggapin ka namin para makatrabaho ka dito, kumuha ka ng good moral character. Reference mo. Ayos Moral ka. Good moral. and right conduct. GMRs. Mira. Anong klase, no? Ganyan, pag ganyang theory ang marinig ninyo sa isang tao na nagsabi sa iyo, ikaw ba'y maniwala doon sa kanya? Dapat hindi, di ba? Huwag ko yung maniwala. Pag gano'n ang sinabi ng isang tao, mas mahirap naman kung sabihin, ito, Brad, sundin mo to para magpunta ka sa langit. Ano bang sinulat mo dyan? Sinulat mo dito, ito. Pagtingin mo, sulat ni Buddha, okay, sulat ni Confucius. Sundin mo to para mabuti ka. Bihira. Tayo, mga kapatid, para maging mabuti tayo, yung sinasabi nating mga New Year's resolution ninyo, hindi po obra yon. Yung New Year's resolution, ngayon ko na pagtanto ibig sabihin pala, sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, ibig pala sabihin, yung New Year's resolution, hindi talaga obra pala. Correct. Bakit? Kahit anong New Year's resolution mo, kung wala kang relasyon na tama sa Panginoon, hindi mo kayang baguhin ang sarili mo
Pag ikaw ay may tamang pagtanggap kay Hesukristo na iyong Panginoon tagapagligtas, only then that the Holy Spirit indwells in you. And the Holy Spirit convicts you, teaches you, guiding you, prompting you to do what is right. And that is called the fruit of the Holy Spirit. Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Kaya tama talaga na kahit anong New Year's resolution mo, wala pa ring pagbabago. Bakit? Wala kasing inner man sa'yo eh. Walang Holy Spirit sa'yo na nagbibigay lakas sa'yo. Pagka ang pagtatrabaho mo, pagka ang paglilingkod mo sa Panginoon ay nagdidepende sa iyong lakas, mawiwere ka, mapapagod ka in some point, at ang mangyari sa'yo, hihinto ka. Kaya kailangan mo ang Holy Spirit. Tama? Amen. Okay? At ang Holy Spirit, mag-umpisa po yan sa kaligtasan. Amen? Di ba ang isang tao, kahit pagod, kahit makita mong pagod na pagod mo, patuloy pa rin siya. Bakit parang ano nangyari sa kanya? What prompted him to continue? Kahit hirap na. Yun pala Holy Spirit naman pala eh. Ano sabi ni pastor kanina? Yung babae. Oh, this is my life. Coming to the church. Ibig sabihin pala, pastor, pag hindi pumunta dito sa church, no life. No life. No life. Amen God kayo, no? Kasi bakit? Nandito kayo eh. Yung iba na wala dito. Actually, mga kapatid, it is a blessing. Okay, mapalad talaga nandito tayo. In the house of the Lord, Amen. Okay? Saan ba tinuturo ang salita ng Panginoon? In the house of the Lord, Oh. Di ba? Amen. Tama? Okay. Give me 5 minutes more. The answer of this modernistic or partial, may mga partial yung kanina, di ba? Oh. The theory of partial inspiration, di ba? So the answer, how you are going to answer them? The Bible teaches plenary inspiration, correct? Amen. Plenary means, para bang sa kongreso ba? Nandyan lahat ng mga congressman. Plenaryo. Kaya nga plenaryo eh, ang term eh. Andyan lahat. Pag nandyan lahat, in the multitudes of counsel, there is wisdom. Remember that in the book of Proverbs. Amen. Alright? Ibig sabihin, ang Biblia, dumaan sa plenary inspiration terms. Why? Because there are lots of writers writing in a different way, but in style, tinutumbok ang isang bagay o yung isang tao na sino? Si Hesukristo. Amen? Yan ang tinatawag na plenary inspiration. In 2 Timothy 3:16, yan ang sinabi natin kanina. This theory is very subjective, who declares that parts are inspired, man himself becomes the authority. By reading the 2 Timothy 3:16, makikita mo na yung mga sinasabi ng mga modernistic, mga partial inspiration, makita nyo na mali talaga. Bakit? Sa 2 Timothy 3:16 pa lang, sinabi na eh, all scripture is given by inspiration. Paano mo sabihin na may parte na inspired, may parte na hindi, may parte na inspired, may parte na hindi? Paano mo sabihin na ganyan ang Biblia? Plenary inspiration niya eh. Bakit? Nandiyan lahat eh. Okay? Naiintindihan niyo? Oh. Di ba? Pagka modernistic style ka, ang authority doon na hindi Diyos kundi ang tao. Kaya sabi dyan, no? Man himself becomes the authority. Bakit? Nagmula sa kanya eh. Kaya yung book of Maccabeus, nung sinulat ni Maccabeus, yung book niya, nung dumaan sa canon law, hindi pumasa. Bakit? Eh, nagsulat na naman siya ng historia lang pala eh. Historical lang eh. At hindi naman tinutumbok ang Diyos. Si Maccabeus, nag-rebelde po yan. Rebelde po yun. Nag-rebel ba? Bakit? Kasi under Roman oppression. Oppression sila eh. Kaya nag-rebelde siya. Si Maccabe. Okay? Si Maccabeus, yung book of Maccabeus. Hindi po natanggap yung ano niya. Hindi po. Pagtingin ng mga masurites,
Wala to. Parang poem lang to eh. Si Enoch. Yung Book of Enoch. Na-rapture yun eh. Oh. Wala eh. Kaya tingin nila, Book of Esther nga, muntikan na eh. Pero tingin nila, binalik nila eh. Okay naman. History, yung totoo naman eh. After all, ang canon kasi, pag duman sa canonization ng isang Biblia, tinitingnan talaga nila, una, tunay na nangyari. Di ba? Ganon yun. Ganon sila, kagaling. Okay? Tunay na nangyari. Okay? Kasi after all, ang Diyos naman nagkano ng God or Jesus Christ is the Lord of history. Remember that? Okay? Ganon yun. Okay. Next, the theory of gracious inspiration. Yung gracious of inspiration, gracious, doon yan sa ano eh, sa modernistic pa rin. Pagka gracious inspiration, yung ano lang, yung natural. O parang naturalistic lang. Gracious means, parang, ano yan eh, mayroon kong term na sinulat dun eh. Pag gracious. Gracious na eh. Ano ka ba? Parang ayaw mo na sa isang bagay, yung tinatawag na mayroon kang tinatawag na, Brad, magano ka para makaiwas ka, ano ka lang, mag-graceful exit ka na lang. Parang ganun ba? Mag-graceful exit ka na lang. Parang ganun ba? Ay, parang taken for granted ang isang bagay. Hindi po ganun ang Biblia, ha? Ang Biblia natin, mga kapatid, ano sabi dyan sa gracious inspiration? Otherwise known as genius inspiration. Ay, pag mga genius, based on people yan. Okay? Based on person yan. Oh, pagka ako ay napakagaling ko ngayon kasi parang filled with the Spirit ako eh. Grabe yung mga sinasabi ko. Eh kanina, maya-maya, nagalit na ako, nagmura na ako. Nako, ano ka na? Oh, paano na? Ay, pagka ganon, ay, yung Biblia natin, ibase na lang natin sa mga galing na sumulat. Pagka ganon. Pag ayan ay sulat ni Aristotle, nila ni Galileo, nila ni sino ba mga magagaling manunulat? Si William Shakespeare. Hala, ganun ba ang Biblia natin? Hindi po. Okay? Remember that the Holy Spirit guided the writers to write. Amen? There are a lot of Christian greats noong unang panahon. Sila si John Bunyan, sila sino pa? Mga reformists, mga magagaling na mga writers. Okay? But they are just reformists. They are not inspired writers. Okay? Okay? Kaya pagka may mga panulat halimbawa, si Rizal. Oh, ito, example. Si Rizal. Bakit? Kasi may religion na Rizalista eh. Tama? Di ba may religion na, may grupo na Rizalista kung tawagin? Nakita ko kayo, ibang klase mga grupo nun. Parang mga something wrong. Oo. Scientology. Siguro, grabe yung mga utak mo yun. Anong klase mga to? Parang mga weird kung tingnan. Parang mga nerd ba? Ganon. Scientology. Oh, Scientology. Di ba? Meron ganon. Tom Cruise. Oh, Scientology. mga kapatid, ingat tayo. Yun pa yung gracious inspiration. Yung Biblia daw, parang ganon lang daw sinulat. What? Are you kidding me? Okay? Some also consider this kind of inspiration as being the same experienced by non-Christian writers. O, kita mo? Parang katulad ni Shakespeare, nandyan, si Muhammad, Confucius, si Buddha. Buddha! Sino ba Buddha? Tao lang po yun. Di ba? Hinduism, base ni Hare Krishna. Ay, pag yun ang basihan ng ating pananampalataya, ayun, mahirap po yun. Huwag na, inyo na lang yan. Oh. Makain ng chapati. Di ba? Di ba? May panulat si Santo Niño. Sulat. Ano sinulat ni Santo Niño? Mag-ano ka raw, sundin mo kaysa Biblia. May panulat si Pope Gregory. Ganito, sino man. Yun ang sundin mo. Yun ang basihan ng pananampalataya mo. Bakit? Kasi ang galing niya eh. Hindi na ang Biblia. Patay na. Yan tinatawag sa kanto, paktay tayo dyan. Di ba? Amen, mga kapatid? Amen. The Bible-believing Baptist preachers often speak loosely of the Bible writers as inspired of God. No, the writers are not inspired, but the Word of God.
All scripture is given by inspiration, not the writers. They were just carried along. They were just dictated to write. Okay? Now, so yun po yung pag-aaral natin mga kapatid. Okay? Under the theory of gracious inspiration. And then next week, tapusin natin. And then we will move to another topic. Amen? To God be the glory mga kapatid. I hope you learned something today about the inspiration of the Bible. Sa ating pag-aaral, under the inspiration of the Bible defended. Kasi dipinsahan talaga natin ang pananampalataya natin. No? Amen. Amen mga kapatid? And we, Bible Baptist believers, or we believers of the Lord Jesus Christ, we do believe that the inspiration, the theory of inspiration we believe is what? From within the conservative theology. Conservative meaning there is two kinds of inspiration, dynamic and conceptual. Dynamic means spirited and conceptual meaning from the concept of God. Amen? Amen. Glory to God. Let us pray. Father God in heaven, we thank you, Lord, for thy words today. We do believe that the inspiration of thy Bible or thy words is based on dynamic or spirited and conceptual. From you only, O God. The writers are only or were only purely dictated through the Holy Ghost, and they were just carried along and confluenced to write thy words, like Apostle John the Beloved in the book of Revelation, like Moses in the book of Exodus, and thus we do believe, Lord, from the term, thus saith the Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. And Lord, O God, pagpalain niyo po kami sa sunod pa namin gagawin, at gabayan niyo po ang iglesyang ito, at pagpalain niyo po ang mga pamilya namin, pagpalain niyo po kami lahat. And all these things we thank you and we do believe in the precious name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen. Amen. Okay, okay.